Doon ako nakatira sa attic na maliit na ano. And wala akong bintana. Ang bintana ko na rin noon is yung pintuan ko na maliit. Parang Harry Potter, ah. Oo, sobra. Ganun, coach. Oo, yero yan eh. Ito yung kisame. Doon pala nagsimula yung raise the roof. Nasa roof pala siya. Nasa roof. Kaya pala parang di bumagsak yung roof eh. Oh. The best days. These are the best days. Halina't makinig sa mga kwento. Sa mga kwento ng ating mga idolo. Tara na, kwentuhan na tayo dito. Cause you know we gon' talk about basketball. So would y'all listen up and hear the message, y'all? And if you step back, take the shot and falls, best believe that glory days will recall the past and the present, and their presence is clear. Relive some memories, glory days is here. Pag pinag-usapan ang alamat ni Danny Ay, siyempre, alam ng lahat yung PBA part. Kabisado na, memorize na nila yan. No? Kanya na raise the roof. Hindi alam ng marami, ng karamihan, is yung NU part. Alam nila NU ka. Pero hindi nila alam ano ba nilaro mo doon, gaano ka ba kagaling sa UAP, di ba? Paano ka napunta sa NU? Ikaw ba sa NU? Niligawan, ni-recruit. Kasi I would imagine, Daniel Defonso, siguro pinag-agawan ka nung pumapasok ka ng UAP. Walk-in ako. Dinala ako ng kumpare ko na kasama ko dun sa Pangasinan na naglalaro lang ng pustahan. Yun. Na graduate siya ng NU. Napanood ko yung UAP opening eh. Hapon yun eh. Uli kakagising ko lang nun. Tapos nanonood ng TV yung kapatid ko. So nakita ko UAP opening. Doon ako nagka-idea na gusto ko maglaro ng UAP. Then, yun nga, na-share ko dun sa kumpare ko, si Ismael Oliver. Sabi niya, UAP, yung NU. Ano yung kasali sa UAP yun, yung NU. Sabi ko, talaga? Pwede mo pa akong dalhin doon. Pumunta kami ng NU from Pangasinan, diretso kami kaagad. Pinakilala ko sa coach. Si Coach Sunny Pagia, late Coach Sunny Pagia. Tapos kinausap ako ni Coach Sunny, anak, ilang taong ka na? Sabi ko, 16 lang po. Sabi ko, laki mo ha. Kaya mo ba dumunk? Sabi sa akin, opo. Sabi, bigyan mo nga ng bola. Sabi ko, yun, kinuha ko, dumunk ka ako, boom! Sabi nung ni Coach Sunny, Domeng, sukatan mo na tong bata. Sukatan mo na ng bata. Sukatan mo na ng bata. Nung panahon ko, wala pa kaming dorm noon. Yung mga kapitbahay namin nakakilala ng nanay ko na taga Project 3. So doon pa ako umuwi. Doon ka tumutuloy? Oo. For 2 months yun. 2 months din ako pag, siyempre, U-Belt. Andun lahat. Paglabasan na ng eskwela, puno na yung jeep. Sabit. Sumasabit ako everyday. Doon ako nakatira sa attic na maliit na, sobrang maliit na attic. Ang ilaw namin noon, ilaw ko lang, isa lang, na kulay dilaw na bumbilya lang. And wala akong bintana. Ang bintana ko na rin noon is yung pintuan ko na maliit. Parang Harry Potter, ah. Oo, sobra. Ganun, coach. Yero yan eh. Ito yung kisame, kasi doon nakahiga. So, tas laba, luto. Doon pala nagsimula yung raise the roof. Nasa roof pala siya. Nasa roof. Parang natutulog lang. Parang di bumagsak yung roof eh. Oo. At saka brother, doon ko na umiiyak ako mag-isa paggabi, homesick talaga. Hindi ka ba uwi na ako? Ayoko na. Umuwi ako after 2 months. Umuwi ka? Umuwi ako. Tsaka ayaw ko na maglaro, ayaw ko na bumalik. Sino nakapag-convince sa'yo? Hindi, bumalik ka. Yung mga former teammates ko. Grabe, no? Para isipin mo, kung hindi siya bumalik, wala tayong Danny Ay. Wala. Wala tayong pag-uusapang raise the roof, demolition, wala lahat. Tingin ko talaga, ito yung destiny ko talaga. Do you still remember the first time mo nakita itong Danny Ildefonso sa NU? Still remember? Actually, naalala ko more kay Danny Ay. Kasi before nag-start yung UAAP nun, may RP Youth na eh. So may pa-tryouts, ganyan. And you remember, parang, narinig mo na yung mga big names. Makita mo na si Danny, parang, sino ba to? Tangkad. Di ba sinabi ni Coach Sunny sa kanya, kaya mo bang dumang? Walang ginawa yan sa practice ko, hindi dumang. Na parang, ano ba to? Hindi ba to napapagod? And then talagang full 100% the entire time. So parang, sabi ko, sipag nitong batang to.
wala pa siyang pangalan, hindi pa siya yung, yan yung main man ng NU So parang yun pa lang, yun yung start. And then, galing nito And then yun, fast forward later on, yun nga, natuloy kami under 18. But may kita mo na right from there yung sipag. Kaya naman pala, no? Kaya pala cut na cut yung braso niya kakalaba. Tsaka kakasabit sa jeep. Ikaw pa naman sasabi mo naman Malayo, gano'n, may chin-ups ka na pala. Ang layo nun, Tapos may bag ka pa sa likod, di ba? O, yun yung mga uso, di ba? Varsity yan. Ikaw, Coach Sands, naalala mo pa the first time na nakita niyo siya on the court? First of all, I'd like to apologize kasi hindi ako ready for today. Pasensya na, hindi ko expected. Pero hindi ako ready. Kadig yan, Pwede ba to? Hindi, kasi kapitbahay ko si Danny. Kaya nung sinabing about Danny ay, punta ako, hindi nila alam. Sinungkit ko yung sampayan niya. Kaya hindi pala ito, kala ko sa'yo. Mali. Ito importante. Yan. Di ba? Yan ang importante. Okay. Same recollection ako kay Dom. Same. Sa youth team tryouts. Okay? Unang kita ko talaga sa kanya. Kasi, yun nga, 18 tayo noon, di ba? Mga ganun So lahat payat, yata ako, 145 pounds, ganun lang yata ako. So pag, si Danny, sino to? Parang, Parang overage to Parang, di ba? Pag mga liga-liga, di ba? Pag may malaking bata, di ba? Overage to. Parang ganun. Di ba? Ganun agad Tapos sino galing Pangasinan yan, di ba? Parang ganun. So isipin mo, overage to. Lakas dumadaktak, di ba? Buti na Pakita nga ng birth certificate niya. Yan, pero naniwala naman ako na bata pa siya kasi dumakdak sa wala pang buhok sa kiling-kiling. Oy, bata yan. Hanggang ngayon, wala pa Bata yan, bata. Pero intimidating presence na kagad. Lalo na isipin na laki, matangkad. Tapos ano pa yan? Hindi nakuba Talagang stand up straight Sino to? Diba? Dakdak ng dakdak. Diba? So kung si Danny ay destiny niya yung talagang basketball meant for him. Try out din ako noon After nakita ko si Danny dumakdak-dakdak, di na ako pumunta. So, sinira mo destiny ko sa basketball, pare. Dapat nasa Gilas basketball siguro sana ako, pare. Nawala na akong gana kay Danny Dapat yung suot nating jersey ngayon, Aris Pakusaga. Oo Dapat ako naggagagal ng ganun. Yung kakaibang level of discipline, saan mo nakuha? Nakuha ko dun nung bata ako kasi talagang lumaki ako sa hirap nanay tatay ko, nagsasaka lang kami. Talagang taong bukid ako. Siyempre, kung pagdating ng mga pagtatanim ng palay, kaya medyo lumaki yung kamay ko, tingin ko Kasi mga ganito kalaki yung isang yung may tali, kumbaga. So, 8. Ganun ko. Tapos kaya lumaki din siguro yung paa ko and lumapad. Talagang lumapad dahil dito. So may 8 akong ganito. 8, tapos ganyan. Tapos dadaan ako sa pilapil na may, hanggang dito yung Bago ako pumunta dito, hanggang dito yung putik. So kasi kailangan ko dito hanggang dun 2 hektarya yung binubukid namin Kailangan mo sakay mo muna sa Kalabaw Kalabaw. So yun. Talagang dadaan ka sa pilapil para pumunta doon mga 500 meters away para mo yun. So, ganun pag bago mo aanihin, after 3 to 4 months, magagapas ka ulit. Ganun lang ang buhay ko. So, siguro dahil nasanay ako doon, kaya yung mga ginagawa ko dito dati, na talagang parang dali na lang sa akin. Nasanay na ako. Parang dali pa na ng planting rice sa kanya. Oo nga Kaya pala condition siya nung bata, nagpa-planting rice na talaga. Planting rice. May putik pa. Oo, nagaganon ako noon. Yung totoong planting rice Planting rice. Buti na sinabi ng coach sa'yo, mag-planting rice ka nga, baka Sabi ko nga, anong planting rice? Sa amin sa planting rice, ganito Ba't kayo nagaganon? Nagsiset siya ng good example talaga na ito yung ginagawa ko So, kaming mga bata, sabi ko, siya yung matanda na rin nun, tapos meron ding iba
na medyo may edad sa kanya, iba rin yung ginagawa. Pero ito, alam na namin na ito kasi may nararating. Dito tayo. Ito yung tingnan natin. Ito yung kailangan natin Ito yung i-look up. tularan natin, I-look ito. up talaga na ito alam na natin na ito yung direction nun. Bakit hindi natin parang kopyahin kaya natin to? Pero at the same time, yun nga, ang kinopya lang namin yung pagiging ano niya talaga. Yung all out niya, yung effort. Pero syempre, hindi naman ako post player. Kaya ang hirap Hindi rin ako ganun kalakas ang katawan. Pero yung dedication na talaga. Tsaka yung commitment niya, especially sa school. Yun yung number one. Nainis nga ako dyan. Biglang umalis kasi papasok kami. Biglang, actually reserved na ako nung 97. At the same time, bata rin ako, 16 years old nung pumasok ako noon. Yung 98, supposedly dapat, siya yung main mind talaga namin. At the same time, kami mga bata noon. So parang meron na siyang katulong talaga na alam namin maganda yung performance, madoduplicate namin yung kung ano man yung gusto namin direksyon pero yun nga, nakainis kami kasi nag-pro agad Gaano kagaling si Danny noon, 97? Kasi yun yung your last year in the UAP, which I would imagine is the peak, the peak of your UAP powers, no? Okay, if you remember pag NU, I mean, at the NU at that time, di ba, NU would win maybe 4 of the 14 games, 2 of the 14 games. Nung 97, Monty kami matalo. So, hindi pwede mangyari yun, di ba? Na matatalo. And Danny siguro scored mga easily in the 18s or the 20s. Pero yun nga, ganun nakagaling kasi siya yung focus. Sila Coach Jong, sila Coach Ron, grabe yung tendencies. Lahat na nung tendencies, sinabi na nila sa amin, pag nag-face up yan, pwede siya mag-jumper off the board, ganyan. Alam mo na lahat ng moves. But even if alam mo yung moves, gumagawa pa rin siya. And yun, montik kaming matalo. At that time, pag matalo kasi NU and you're Lasal or you're the top team, sin yun di ba? Hindi dapat nangyayari. Yun that's why yung sinasabi nga ni Coach Jeff, yung 97, kung pa 98, if he stayed, then, ano na yun, NU would have easily been playoffs yun. Final Four yun. Oo, Final Four yun, sigurado. Kasi andun nakokompleto na Kumbaga, yung kay Danny I was laying the groundwork in 94, 95, and then kukuha ka na, di ba? Ito yung mga pieces na kailangan. Yun na yun, moving forward. Pero ang pinakamagandang ang ginawa nila Coach Jong nun, kinuha siya sa PBA. Best scouting report yun. The best. Kunin na nga natin yan. Sans, so nakailang points si Danny ay sa'yo? 40, 55? Uy, hindi naman. I held him down to 25. No, but, not bad. Not bad. Yung totoo kasi baka walang maniwala Were you assigned to guard Daniel Defonso? Yes. Unfortunately. Kita nyo naman Ganun kalupit ang program ng Ateneo nun. Wingman ako nun, pero ako yung assigned to guard the center. No. But one of the reasons why, kasi si Danny ay kailangan mo scheme. Kailangan meron kang double team. Hindi mo pwedeng hindi doblehin si Daniel Defonso. Meron ka unless meron kang player na kaya one-on-one against him, like Dom. Hindi linawin natin. Kasi kami, ang didepensa dun sa pinakamagaling na big man sa kabila, yung hindi magaling na big man namin. Kaya ako yung nakadepensa sa kanya. Para pwede ubusin yung foul. Ubusin yung foul, hindi mapagod yung number 1. Hindi mapagod si Mark Salan, si Don Aliado. Kaya sa akin napunta. Ngayon ako napaisip kasi in-assign ako kay Danny. Sabi ko, tingin ng coach sa akin, talagang magaling ako. Ngayon na naisip ko ngayon sa sinasabi mo, Dom, wala kaming big man nun Kasi sino ba dito pwede ma-foul out? Ikaw na lang bumantay kay Danny. Baka loko yung coach namin. Yun yung scheme pala, pare. Yun yung scheme. Kaya yung payatot na yan. Sacrificial lang. Di ba? Ganon. Pero, so, naalala mo, ano yung mga early money moves nung NU Danny Ay? Okay. So, ang scheme namin nun, ako yung initial na magbabantay kay Danny Ay. At gagamitin ko yung... Ano ba tawag doon? Pagiging makulit. Pagiging makulit. Ikot-ikutan ko siya bago pa man makatanggap ng bola. Tapos pag makatanggap siya ng bola, scheme kami, double team. So alam ko may tulong ako. So may ganun kaming... Hindi mo pwedeng bantayan si Danny ay one-on-one.
Ang unang edition ni Danny noon, gagamitin niya yung lakas niya. Yeah. Okay, lakas. Talagang pang. So ako ang gagawin ko, a-anticipate ko na yung unang bangga. Okay, ang lakas niya eh. Eh ako, 145, ganun eh. So 6'1", so talagang liit. So ang best chance ko sa kanya is to draw an offensive foul. So, in other words, pa-flop ka. I did not flop. Excuse me. I acted. Siya yun. There's a difference. There's a difference. Pero that's my only chance. Kasi yun ang scouting report namin na gagamitin niya yung Papuwersa, lakas niya. papuwersa. So, yung referee makita 6'1", 145 pounds, diba kawawa naman to pag uy, charging yun, ba't mo ginanyan yung bata? Ganun eh. So, naawa sa akin yung referee. Ang problema ko sa kanya, sa offensive rebounding, pag nakaposisyon siya sa akin, ang laki niya at ang lakas niya, hindi ko siya ma-box out. Pero relatively, kahit pa paano, nakadraw ako ng fouls kay Danny. Yun. Oo, yun yung... Parang hindi daw niya maalala, pare. Naalala niya kasi buwisit na buwisit siya sa akin eh. Sobra. Sobra. Kulit, di ba? Kulit, kulit. eh. Yun, so, ang pinaka naging problema kung na nag-evolve na siya, nung nagkaroon na siya ng face-up or turnaround jumper. Kasi hindi ko na siya ma-invite. Sige, sa kasama ko, sasacrifice na lang ako for the team. Hindi ko na magawa yun. Yun ang problema. Nung nag-evolve na si Danny at nagkaroon na siya ng ibang facets ng game, naging mas complete player na siya. Tapos, kung meron pa siyang mga shooters inside the court, paano mo basta-basta madodoble? Diba? Grabe kayong quick spin ni Danny, ibang klase talaga. Can you demo? Ayan, so una, susubukan ko, didinayin ko muna siya, di ba? didinayin, Para makuha niya yung bola sa malayo. Oo. Pagkakuha niya ng Pagkakuha bola, ng bola, hindi mo na pwede layuan kasi may Kasi jumper. titira yan, Oo. titira. So kailangan lapitan mo. Malapit. Tapos paglapit ni Dom sa akin, paglapit ni Dom sa akin, shit, andun Susubok siya. ka mag-swipe, di ba? Para keep him busy. Yun na, patay na, iwan Ikot ka na. Ayun na. Ayan na. Na, pung. Tapos, Or minsan naman, pag hindi ko naman nakuha, andun lang si Dom, di lumapit. Yan, dribble ako dito. Pag dribble ko na ganun, sabay, pung! ayun. Ayan na. Mabigat talaga yung, Bilis pa rin. yung pag-spin niya bilis towards pa the rin. baseline. Kahit mababa pa rin. Yung pag-spin niya towards the baseline, abangan mo na. Every day eh. Alala ko nung first time or even nung balik natin RP Youth, no ba? Si Danny ay nagpa-practice na siya ng jump shots. Parang meron na siyang vision even when you look at yung 96, 97 niya yun na nagkaka-jump shot na. So before, deny mo lang or front mo, hindi siya makakuha ng bola. That's your best na wag siya makakuha ng bola. Correct. But once he got that jump shot, kahit na i-push mo siya sa labas, kasi di mo na siya pwede i-front pagka 13 feet, 14 feet away eh. Kasi ang dali na masyado ng bola. So you deny him, by the time makukuha niya yung bola, pag nag-face up siya, he has that 17, 18 footer. Hirap na. Kukonti yung ways of defending him. You have to be more technical, you have to be more creative. Especially when he started evolving nung binabantay, parang, teka, gina-jump shotan na ako nito. Parang nakikita ko na may iba siyang facet sa laro niya. May dinadagdag siya. May dinadagdag bago. siya eh. Oo eh. So ngayon, may footwork, strength, ngayon may shooting touch na, may range. If I bet you, kung ngayon si Danny naglalaro ngayon, pustahan tayo, stretch big pa to, tumitiran to ng 3 points. Because he always had that shooting touch eh, sa free throw. Kita mo eh, natural eh. Di ba? He always had that eh. So, kita mo talaga na he would continue to adapt and evolve eh. And I guess what they were saying nga is, Coach Jeff, pinapasama talaga namin loob mo ba? Teammate ko. Huwag nyo na lalo pa sa may lalo yun. Ayoko lang ang balikan eh. Ako nga, nangihinayang din ako dun eh. Na umalis ka? Umalis ako. Ngayon ko na, na-realize nung nasa UAE. Nung naglabas na sa Ballob si Jeff. Hindi lang yun. Nung nasa UAP na ako, nung coaching staff, part na ako ng coaching staff. Kasi iba eh. Iba yung, pag nanonood ako ng finals na, ng UAP, iba yung spirit eh. Yun yung na-miss ko sa college. Yung crowd, iba yung crowd ng UAP. Pag sa UAP, every game,
Kaya yun ang na-miss ko. Kaya sabi ko nga, sayang, no? Kung nakapaglaro din talaga ako ng 98, sabi ko nga, mababa yung Final Four doon. Sayang. Sa totoo lang, nanghinayang ako. Final year yun. Hindi kasi at that time, hindi mo naman, I guess, hindi mo may isip masyado na di ba, na, college, parang, ang dream mo, PBA. Yeah, PBA, Professional, yun eh. professional. Yun na Tsaka, yun eh. Naman, nung 90, talaga naman lahat ng tao, inaabangan na. PBA, inaabangan. NBA, inaabangan si Dan. Wala, paano ba naman, di ba? Hindi mo na masisisi, di ba? Mix, may gusto ko tanong kay Coach Jeff. Kasi may kwento dati na si Danny, superstar na sa PBA, pero bumabalik pa rin siya sa NU, tapos nagbibigay siya ng sapatos ba? Oo, totoo yun. Talagang every time, pag pupunta yan, alam mo yung sako-sako yun eh. Bago pa. Adidas pa yun. Adidas yun. Number one, maiinis ka rin kasi hindi namin ka-size eh. So, Ayun lang sa skin. swerte yung mga malalaking tao, talagang agawan. Every time, pag lalo na, aabangan mo yan pag off-season. Off-season yan, automatic, nasa NU yan. May bit-bit every time. Tapos magpapakain pa yan. Talagang tinitingnan niya pa rin talaga yung NU, binabalik-balikan niya. Alam niya rin talaga kung sino yung nagpakilala sa kanya. Doon din siya nagsimula. So, binabalik niya rin. Hanggang ngayon, ganun pa rin talaga siya. So hanggang ngayon, hindi pa rin kasya yung sapatos niya Hindi pa rin kasya. Hindi pa rin. Size 14 eh. Akala ko baka lumaki po. Ang maganda doon, yung anak niya ka-size ko. Sino anak? Dalawa. Oh. Pero can you, parang ako, why I'm so impressed with that is, kasi syempre, kalaban kami, nag-teammates kami, pero yung dedication niya, even at that time, di ba, kasi, pwede namang pwedeng, may mga players tayo na committed sa coaches, committed sa laro lang nila, sa career nila, but for a person to be committed to the school, and NU in the 90s is very different from the NU now. Okay, let's talk about legacy. Legacy. It's a big word which is reserved for, big-time impact players. Dom, for you, what was Danny Ai's legacy in the UAP? I think right there and then makita mo na he was a complete player. I think yun yung legacy na parang ito yung big man na gusto mo na kumpleto. Shooting, footwork, the dedication, yung striving to be better all the time. You could see it na meron siyang hindi titigil. I talk about basketball players who've really made a name for themselves. There's always, every day, they work hard to be able to get to that next level. And you could see it with him. Diba? So, andun you could already see na ito yung epitome of a big man, of a complete big man, na naging standard na, if you look at the UAAP in the past, 30 years, has there ever really been another Danny Ai? Parang, di ba, ang hirap, wala kang makita eh. I think yung impact ni Danny felt sa UAAP because lalo na before, NU was considered cellar dweller. When Danny came to NU, hindi mo na pwede, sure win, wala na sure win. You had to prepare and you had to play well. Kung hindi, matatalo ka sa NU. He put NU on the UAAP map. And repercussions of Danny for NU can be felt. First NU PBA player? No. Sino ba? Second. Second? Sino ba yung first? Si Chris Pulado. Oh, sa Crisata. Okay naman, di ko man alam yan. Hindi na tumatak sa akin. But Pero a si lot of Chris people nag-UE. would think that he paved the way for all these guys, Troy Rosario, Glenn Cobontin, JJ Alejandro, etc. Parang player mo lahat yun, coach. Hi, guys. No, but seriously, he made NU a contender. He made NU into a school that is not a laughing stock. Part of the conversation. Part of the conversation. When you talk about NU now, di ba? No way near the status of NU before. Wala na makakaalala nun. Wala Nung naman kung makakala. ni-NU Kaya dati, ako di ba? sinasabi. Kaya ako sinasabi. Di ba? So, we have to thank this guy. He started it for NU. He started it. He put NU on the map na NU is a serious team to contend with. It's a serious school. And how many recruits siguro napaisip na, okay sa NU kasi si Danny Ai nandun eh.
how many of these players would even consider that, di ba, before he arrived? And I think that more than just someone that they're proud of because of his achievements, I think like what Coach Jeff said earlier, di ba? Yung the kind of person, yes, kita naman, kahit dito pa lang nakikita nyo naman, di ba? Soft-spoken, humble, di ba? Yung story niya. And you'd understand why. So I think that's the legacy of Danny Ildefonso. Oh, perspective naman ng taga-NU. Gaano kalaki naging impact ni Danny sa National University? Malaki sobra kasi hanggang ngayon dala-dala ko pa rin eh. Kahit na nagko-coach na ako, yung mindset ko parang ganun pa rin eh. Hindi pa rin ako personally, yun nga, hindi pa rin ako nakukontento eh. Pwede na ba to? So yun yung tumatak sa aming mga bata na iniiwan niya talaga na mindset na dapat ito yung approach na ganito mangyayari kahit anong mangyayari. Pagdating ng araw, kami yung magto-turn around naman. So yun yung iniiwan niya na yung foundation sa NU, binild niya na eh. So kami yung naglagay naman ng mga wall para naman at least maprotektahan namin yung foundation na iniwan niya talaga. So hanggang ngayon, as a coach, kami dalawa ngayon na magkasama ulit sa NU. So talagang bit-bit pa rin. So at least kahit pa paano, masaya ako. Ngayon sinamahan ako. Kasi dati iniwan ka eh. Dati iniwan ako eh. So Danny, ito naman. Ikaw naman, gaano kalaking bahagi yung NU sa buhay mo? Siyempre, malaki-malaki. Yung pagiging hardworking boy ko noon, sa probinsya pa ako, naipagpatuloy ko sa NU, then yun nadala ko sa PBA. So, dahil nga sa NU, lahat mahirap eh. Lahat mahirap. So, nakatulong siya sa akin na talagang kailangan ko magpursige. Kailangan ko magpursige na makamit yung mga pangarap na gusto ko makamit. Talagang laking utang na loob ko sa inyo. Talagang malaking parte kung bakit naging Danny Ildefonso because NU. Dominic Uy, Sandy Respacochaga, Coach Jeff Napa, and of course, my favorite vlogger and UAAP National University legend, Danny Ildefonso. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Welcome to Manila. Daming mga kila, daming tumutulak, daming nangihila. Welcome to Manila, daming mga kila. Walang tinitira pagkat lahat ay tinitira. Grabe tumingin, nalagit, di mo lang masabi kung galit. Kasadyang aning kasi gamit, hawak-hawak patalim, hanap-hanap kapalit. Kung ibibigay ang buhay yung pitaka na bitbit, hindi kinalabit pagkaapak mo sa dilim. Matang yung laman ay gusto lang naman palabas.